Si Mara ay isang batang propesyonal na nakatira mag-isa sa isang lumang apartment sa Maynila. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit bago matulog, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag. "Hello?" Sagot ni Mara, medyo nagtataka. "Mara," isang malamig at malalim na boses ang narinig niya. "Alam ko kung nasaan ka. Nakikita kita." Napatingin si Mara sa paligid ng kanyang apartment, nanginginig sa takot. Sinubukan niyang manatiling kalmado. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Tumawa ang boses sa kabilang linya, isang halakhak na puno ng pangamba. "Hindi mo na kailangang malaman, pero magmadali ka, Mara. Wala kang oras." Biglang nawala ang tawag. Agad na naglock ng pinto at bintana si Mara. Nagtatago sa ilalim ng mesa. Dala ang kanyang cellphone para tumawag ng pulis. Ngunit bago pa man niya madial ang numero, muling tumunog ang kanyang telepono. "Mara," sabi ng boses, "mas malapit na ngayon. Hindi mo na kailangang tumawag ng tulong. Narito na ako." Sa sandaling iyon, narinig niya ang mga yabag sa labas ng kanyang pinto. Nanginginig, hinawakan niya ang isang matalim na kutsilyo mula sa kusina. Nang biglang bumukas ang pinto, sumalubong si Mara ng saksak, ngunit walang tao doon. Nagulat siya nang marinig ang boses sa likod niya. Akala mo makakatakas ka? Lumingon siya, at ang huling nakita niya ay ang malamig na ngiti ng taong nakatayo sa dilim bago siya mawala ng malay. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang apartment ni Mara na walang bakas ng laban. Ngunit ang tanging iniwang bakas ay ang kanyang cellphone kung saan naroon ang huling mensahe. Wala nang makakatakas. Salamat sa pakikinig.